Okay, mapagpalang araw. Dito tayo sa tahanan ni Kuya Romy. O Romy Himani, maraming pera, datong. Wala na akong pera, kuya. Nakakain lang ako ng anak ko. Hindi, ibig sabihin, ang pangalan mo Manny. Ibig sabihin ng Manny, datong. Naman na. English ng pera, datong. Kaya Manuel ako eh. Oo. Talagang pangalan mo Manuel. Oo, Manuel ako. Palayo mo yung Manny, no? Siyempre. Ayan. Ano bang birthday mo? Manuel L. Quezon? Hindi, iba si Quezon. Oo. Si Quezon, iba eh. Ano, mandar mo yung ventilador mo? Pandar mo. Para mabindisin tayo ng hangin. Galing na ako sa babae. Para ma-preskon tayo ng konti. Bukana si Black. Ang aral ng Biblia, dapat itong ating pinagkukunan ng aral. Bilang mga tao, ang sabi ng Biblia, lahat tayo nagkasala. Kasi, ang akala ng ibang mga tao, naalala ko nung araw, Kuya Manny, meron kong tinanong. Ang sagot niya, wala naman akong kasalanan eh. Babae pa yung natanong ko yan. Kita mo? Pero sabi ng Biblia, ito basahin natin sa unang 1. Totoo nga bang tayo nagkasala? Ganito po ang nakasulat. Ayon sa kasulatan. Sa unang 1, 8 at 10. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. 10. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kapag pa na nagdideklara ang isang tao, wala akong kasalanan, ibig sabihin, mas magaling ka pa sa Diyos. Ang Diyos po ang nagsasabi, meron tayong kasalanan. Lahat ba kasalanan eh? Pinanganak ka pa lang, may kasalanan eh. Kaya pag sinasabi mo po wala kang kasalanan, Ba't nagsinungaling ka, baka kasalanan? ginagawa mong sinungaling mismo ang Diyos. At wala kang salita niya. Yung katotohanan yung salita niya. Ganun palang ibig sabihin ng pag sinabi mong wala kang kasalanan, ang kahulugan pala niyang kaibigan, tinatawag mo sinungaling ang Diyos at yung kanyang salita ay wala ka. Yan pala ang meaning ng nagsasabing, ay wala naman akong kasalanan eh. Pero ang sabi ng kasulatan, basahin na natin yung kay Pablo, sa Roma 10:23. Paano ngayon to? Sabi ni Pablo, ay ito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat, sabi niya. Hindi sinabi ni Pablo, ako walang kasalanan na, kayo lang may kasalanan. Hindi. Sabi ni Pablo, lahat tayo. Pati yung sarili ni Pablo, dinadamay niya. Lahat tayo, sabi niya. So, anong dapat natin gawin? Sundin natin ang salita ng Panginoong Yesus. Nung magsimula siyang mangaral dito sa ibabaw ng lupa, ito ang kanyang unang ministeryo. Mateo 4:17. Magmula noon, nangaral si Jesus. Nangaral. Itinuturo niyang, ito yung turo niya. Magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Tinuturuan tayo ni Jesus. Anong dapat natin gawin?
Magsisi, kaibigan. Talikuran ng kasalanan. Naalala niyo po ba si Maria Magdalena? Nahuli siya ng mga kababayan ni Jesus. At tinuli siya na nagbebenta ng aliw. Ibig sabihin, sa madalit salita, hostes. Sa ating panahon, o pampam, o kung ano na. Dinala nila kay Jesus ang nasabing Magdalena. Ang sabi nila kay Jesus, Panginoon, nahuli namin itong babaeng ito, nagbebenta ng haliw. O sa madalit salita, nagpuputas siya. So, ang ginawa naman ni Jesus, sabi niya, yumuko si Jesus at nagsusulat sa lupa, yung kanyang daliri, pero siya sinusulat. Sige, kung sino sa inyong walang kasalanan, siya nang unang bumato. Yan ang utos ni Jesus. Kung talagang makasalanan niya, si Magdalena, sige. Yung walang kasalanan, kayo ang unang bumato para siya mamatay. Nagsiyalisan mga tao. At nang tumayo si Jesus, sabi niya kay Magdalena, hindi ka ba nila binato? Sabi ni Magdalena, hindi po. Kung gayon, umuwi ka na at huwag ka na magkasala. Ibig sabihin ni Jesus, huwag mo nang balikan ang trabaho mo. Talikuran mo na ang trabaho mo, nagbebenta ng aliw. Ibig sabihin, talikuran. Meron pala tayong tatalikuran, kaibigan. Ano yun? Kasalanan. Kaya yun ang utos niya mismo. Magsisi kayo. At talikuran ang inyong mga kasalanan. Bakit pinangaral ni Jesus yun? Lahat kasi ng tao nagkasala. Walang isa man na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Sabi ni Pablo, Roma 3:10, walang matuwid. Wala kahit isa. Bakit po walang matuwid? Bakit po nagkasala talaga ang tao? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:18, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Yun ang rason. Kasi kung ang lahat lang ng tao marunong matakot sa Diyos, walang taong gagawa ng masama sa kanyang kapwa-tao. Walang gagawang masama sa kapwa-tao niya. Bakit? May takot ka sa Diyos eh. Kaya ka nakakagawa ng masama sa kapwa mo, tama ang kasulatan, wala silang takot sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa kanyang panahon, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo, sabi ni Pablo, lahat tayo nagkasala sa Diyos. So, kanya-kanya po tayong pagbabayad ng ating mga sala sa Diyos. Yung kasalanan ng pamilya mo, kasalanan nila yon. Yung kasalanan mo, bayaran mo sa Diyos. Hindi po pwedeng inaako ang kasalanan. Naalala ko nung araw. Meron pong sa korte, yung anak niya hinatulan ng kamatayan. Ang sabi ng kanyang magulang, ako na lang po ang inyong atulan ng kamatayan, wag na po yung anak ko. Hindi po pwede yung ganon. Hindi mo pwede kunin yung kasalanan ng kapwa mo. Kaya ano sabi ng judge, ay hindi po pwede. Yung anak mo yung nagkasala. Kaya siya dapat magbayad. Ikaw naman, wala ka namang ginawang kasalanan.
Kaya di mo pwedeng akuin ang kasalanan ng anak mo. Kaya tayo po'y nagkasala at dahil wala po tayong kakayahan para magbayad sa ating mga kasalanan, ito, pakinggan natin si Kuya Manny. Kuya Manny, ano bang kwento ng panganay mo? Ha? Ano nangyari ba doon sa panganay mong lalaki? Yung nangyari, nahiwalay sa asawa. Bakit? May bisyo kasi. Sugal, awas ng babae. Ano nangyari? Nagkasakit siya. Kaya nga ang kasalanan, kabayaran, kamatayan. Lahat ng tao, ang kasalanan, kabayaran, kamatayan talaga. Ayan. Pinanganak pa lang may kasalanan na eh. Tama ka, Kuya. Kasala na magulang eh. Walang kasalanan. Lahat. Kaya Eva pala, kasalanan na eh. Huwag mo kainin naman sana, sinay. O, di masama, meron palang ahas yun. Oo. Alam ko yan kasi nagbabible din ako eh. Oo. So, kita niyo po yung kwento ni Kuya Manny, ano? Yung anak niya kasi, nagbisyo at ng babae. Kaya siya namatay, sabi ni Kuya Manny. Nagkasakit siya, siyempre, na-pressure, na-stress. Oo. Kaya nga ang kasalanan, kamatayan talaga eh. Buti nga ako, awa ng Diyos, nabubuhay pa. Binibigyan pa ako ng buhay. Biyaya ng Diyos yan, Kuya Manny, Biyaya. sa'yo. Totoo yan. Grasya ng Diyos sa'yo yan. Kasi siguro meron pa akong sa buhay. Meron ka pa misyon. May mission pa ako. Kasi may sakit ako, may mission pa rin ako. Ayan. Kasi nagmamahal ako eh. Mahal ko sila. Minsan nagkukulang sila. Okay lang. Ganun lang talaga. Yan ang maganda. Kahit anong pagkukulong nila sa'yo, Kuya Manny, mahal mo pa rin sila. Siyempre. Ako nga pinagagaling. Ako nga sinasabihan. Ako lolo. Ako tatay. Ako ba? Pero yung isang anak ko mabait. Yung lalaki. Si Archie mabait yun. Nasaan yan? Hindi. Nasa Malabo. May asawa panibago yun. O bakit naman? Napanibago? Ano Kaya nangyari? sabi mga tao dyan, mana lang sa'yo mga anak mo, babaero. Hindi ako ganun. Kasi nung magkursilyo ko, natuto ko na masama, di ba? Pero hindi ko nagawa. Nagkagusto sa akin, kumari ko eh. Ay ba naman? Oo, yung anak ng kumari ko, yung anak no, may nobya. Sabi niya, tulungan mo naman ako eh. Siyempre, maawain ako, tinulungan ko. Yung anak ng kumari mo? Oo. Manugang na kumari ko. Anong ginawa mong tulong? Nangingi ng pera, nung makahingin pera, dinayasan ako. Naisahan ka pala. Hindi naman naisahan eh, nakakaawa. Talaga naawa ako. Sabi niya, uwi na ako. Uwi ka na. Uwi na ako. Pero wala nangyari sa amin. Yun naman, hindi mo sinamantala ang kanyang Oo, kainahan niya. Kainahan. Yan nga po sinasabi ng Biblia, lahat nagkasala. Miski ko, sabi ko, makasalanan din ako eh. Oo. Wala naman hindi makasalanan. Lahat nagkasala eh. Pinanganak pa lang tayo, may kasalanan lang. Tama yan. Sabi kay Adan, huwag mo kainin niya, kinain niya eh. Pala masama, di ba? Oo. Masama, may sumpa pala yung masana. Kinain niya. Pag sinabi ng Diyos, huwag mong kainin, huwag mong kakainin. Oo, yun. Kinain niya. Kinain niya. Hindi, makasalanan talaga. Yun po ang talagang Kaya kasalanan. nagkasalanan talagang tao. Kapag yung gusto ng Diyos, hindi mo ginawa, kasalanan. Oo, yun. Patay tayo dyan. Kinarinig niya, matanda po siya. Kaya ang kasalanan, kamatayan talaga. Totoo yan. Kaya sabi naman sa Biblia, sa Roma 5:12, ang sabi niya, ang kasalanan pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan.
Nang pumasok daw po, sabi ni Pablo, yung kasalanan, kasama pumasok ang kamatayan. Kaya lahat ng tao, sabi niya, nakakaranas ng kamatayan. Kaya yung kamatayan po, hindi po pwedeng taguan yan. Hindi pwedeng takasan ng tao yan. Darating ang araw, talagang mamamatay po tayong lahat. Pero mas maganda, bago tayo mamatay, sundin natin si Jesus. Anong sabi niya? Magsisi kayo. Sisi. Yan. Talikuran ang inyong mga masamang gawa. Dapat ganun po ang ating gawin. Ako siguro, kung ano lang, baka naging pastor. Buti naman, ba't di mo ba naisip May iyay kasi ko. Hindi mo ba naisip na magpastor ka na lang noon? Hindi, may iyay nga ako. Ah. May na ako magsalita. Ganun ba? Hindi ako maboking. Oo. Ganon. Siyempre, kanya-kanya ka na yan Estilo na. Estilo. Pero sa babae, mabilis o mahina? Ang babae. Larawan ng ating ina yan. Yan. Kailangan nire-respeto mo. Hindi Yan. ka naging tao kundi siya babae. Yan. Yung iba, bakit sinasamantala, Kuya Ron? Kuya Manny, na? Totoo yun, kuya. Alam natin lahat yan. Kaya nga siguro tayo nabubuhay. Gawa na, nalalaman mo yung hindi mo dapat gawin. Masama. Tao lang tayo, talagang makasalanan Kailangan, alam mo yung kasalanan. Talikuran, sabi niya. Huwag mong gawin. Hanggat nabubuhay po tayo, yung sabi ng mga ngaral, ito. Maganda po yung payo ng mga ngaral naman. Basahin natin ha. Kasi nasabi po rito, ganito nakalagay Marami sa akin nangungumbila yung mga Bible study. Bisi yan, yung born again niya sa kanto. Hinahaya ako niyan. Sabi niya, kuya, pwede ba makumbila? Ako hindi ako madalas akong mahi. Nakakaiyak ako. Sige, okay lang kuya. Basta sasama na lang kita sa mga dasal. Sabi ng babae. Mabait yung babae. Mayaman yan sa kanto. Dati bahay ng manugang ko yan Sa kanto, sa manugang ko yan. Yung magandang bahay? Yung buso ko, yung asawa ng buso ko, yung nasa abroad. Yung Siman. Bahay nila yung kanto na yan, yung malaki. Binenta lang? Binenta lang yata, 1 milyon lang yata. Mayaman ka pala dati. Hindi, mayaman yung manugang ko. Yung manugang. Tayo mahirap lang tayo, pero mayaman ako sa pagmamahal. Yan. Sabi ng mga ngaral ng Panginoon Diyos, mga ngaral 12:1, alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Bago tayo dumating sa ganong kalagayan, kaibigan, ang payo ng mga ngaral, alalahanin ang Diyos na lumikha sa atin. Anong alalahanin natin sa Diyos? Yung lahat ng kabutihan ng Diyos, kaibigan. Yung salita niya, yung aral niya. Kasi dito sa 13:14, meron pa siyang kasulatan dito Sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kita nyo? Pag hindi ka natakot, mapupunta ka sa impyerno. Yan! Swak na swak, Kuya Manny. Totoo yun. Pero ako, hindi mo naman makikita yun Pagpatay ka na, alam mo pa ba yun, pero meron daw. Pagpatay ka na. Meron pa daw. Doon mo makikita. May kalawang buhay daw, di ba? Second life yun. Kuya Manny. Meron Apoy. Doon ka nilalagay sa apoy. Kumukulong. Kumukulong. Asupre. Oo, Diyos ko. Yan. Yan ang ayoko. Hanggang ngayon, dinadasal ko, sana wag. Kaya gumagawa tayo ng mabuti. Hanggang nabubuhay tayo ng mabuti. Tama po yan. Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Mga apo ko, nagagalit sa akin yan. Ako, ganun lang ako. Pero mo, tanda-tanda ako, pinagagalitan ako. mukhang baligtad ng panahon na. Baligtad na. Imbis na lolo magalit. Dahil sila malakas. Kala nila, ang gando ng lakas nila, hindi nila alam. Yung sinasabihan, kagaya ko, sinasabihan nila ako. Mas malakas ako. Kasi naiintindihan ko siya
Dapat sana, imbis na ikaw ang mangaral, ang apo mo nangangaral. Oo, nagagalit. Baliktad. Matigas na ang ulo ko. Sabi ko naman, meron ba ulo palang boss? Pinatatawa ko naman siya. Kahit ako, natawa ko sa ito na. Kaya nga. Kaya maliwanag po, ano? Ang utos, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ano daw ito? Ito ang buong katungkulan ng tao ayon sa mga ngaral ng Diyos. Meron pala tayong tungkulin, kaibigan. Ano yan? Matakot at sumunod sa utos Meron ng niya Diyos. ako kaibigan Amen. eh. Oh, Hindi naglalakad ako sa labas. oh, May umahabol sa kanya. Ah. Kung hindi niya daw ako nakita, patay na siya. ha? May Bakit? umahabol siya, papatayin siya eh. Ganun ba? Siga dito yun eh. Yung kaibigan mo? Sabi niya, Manny, salamat. Kung hindi tayo nagkita, patay na ako. Humingi sa akin ng ano. Ako nakakapagano pala ako ng gano'n. Dito mo. Ewan ko kayo kung buhay pa yun. Kasi siga yun eh. Baka wala na. Alam mo naman yung Oo, panahon. hindi ko na nakita eh. Alam mo naman yung mga sigay, inubos na yan eh. Oo, tama. Si Mayor Lim. Naalala ko si Mayor Lim. Oo, Pag siga ka, ubusin ka na. Eh, tapos napalit pa si Duterte, di ba? Oo. Lahat, pati Lahat. adik. Pero hindi si Duterte po patay. Yung kanyang pulis. Oo, mga pulis talaga. Eh, siyempre sa pulis, bawal yun eh, di ba? Oo. Sige po, ano, hanggang dito na lamang ang video. Ang ganda po ng talakayan, ano, ni Kuya Manny. Marami kang, pagka matanda yung kausap mo, marami kang mapupulot na mabubuti. Opo. Sa totoo lang, kasi yung matanda, marami na natutunan niya. O yan, tito, dati ito na ito. Ah. Dagat yan, ilog. Ay, nabutan mo pang dagat ito. Oo, bata pa ako. Nagpapatayan yung tao sa tulay. Talaga? Oo, baryo magsaysay. Ayan, yan. Tapos ito, Dito sa Tondo, kwento po yan. Barona Barangay to. Oo. Pag tumawid siya ng tulay, hindi ka pwede tumawid. Bakit? May kalaban. Nag-ano, nagtatagan. May Ah. nag-ano, namamana. Naku, Diyos ko kung ano-ano. Dito po tayo sa Barangay 97, Sonic District Tondo, Manila. Siya po si Kuya Manny Garcia. Kapapangan po. Akalain ko rin, kapapangan din ako. Pareho kami taga. Pero dito siya sinilang at lumaki. Pero marunong siyang kapampangan. Sige po, ano? Yes,